Naku, yari na! Ang Quadrualas It's My Boy hindi na rin nakapagtimpi pa at nabigay na ng reaksyon sa larawang ito na kung saan ay naibahagi na ito ni Mr. Kwento sa ating nakaraan na video. Naku, kumilit ito kay Quadrualas at sinupapalang loyalista ni Naoya Inoue. Kala Miss Martin pinapatibay na ang kanyang leg bilang paghahanda niya sa paparating niya na laban. Vincent Acero Asulabio lumantad na at muling nagpapakilala. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento na! Naku naman, ang dalawang magkaibigan ay tila ba pinagpapasahan na kung sino nga ba si Master Pogi sa kanilang dalawa. Si Master Pogi mga kwento ay isang magaling na martial artist. Lalaban ka ha? Sige! Na sobrang sikat sa mga tao dahil nakala nila na siya talaga ang tunay na malakas at tagapagligtas sa buong mundo sa anime na Dragon Ball Z. Siya ang ama ng asawa ni San Gohan na si Videl. Well anyway mga kwento, ang larawan na ito ay mula ito sa isang loyalista ni Inoue na kung saan sabi dito, si Master Pogi daw talaga ay tumpak na tumpak kay Casimero dahil inisip daw ng mga fanboys si Casimero na ang iniidolo nila ay talagang pinakamalakas at hindi daw talaga matatalo. Pero ang realidad, itong si Casimero ay ang tunay na Master Pogi lang. Kaya naman, ang ibinaging larawan nito ay kagad nasagap ito at kumislap-kislap sa Dragon Ball Raider ni Quadrualas. Kaya kagad, nabigay siya ng reaksyon dito at sinabi niya na naloko na. Bakit ako na si Master Pogi dito? Ikaw ba ay naman ni Turtle yang si Master Pogi ng Dragon Ball? Kaya naman, ibabagi ko sa inyo mga kwento na ilang mga naging reaksyon ng mga boxing fans sa nasabing reaksyon ni Casimero. May nagsabi pa na mga Pinoy talaga, pag-inggit galit na galit. Pero isa naman mga kwento ay sinabi niya na si Master Pogi ay nag-aasta raw ito na malakas pero takot lumaban. Pero itong si Casimero ang dapat si Son Goku pang may layo ng sayan na lahat ng malalakas ay gusto niya raw talagang makakalaban. Aba teka, may punto ba ang boxing fan ito? Sa kanyang naging komento patungkol dito. Sige nga kakwento, paki-comment mo naman sa baba kung ano ang masasabi niyo dito. Samantala, palakasin natin ang leg natin para di tayo maglupaypay. Ganito ang naging caption sa video ni Martin na kung saan ay may ginawa siyang drill na nagpapalakas ito sa kanyang leg. At talagang taus-pusong ginagawa ito ni Martin. Alam naman natin mga kwento na sinabi ni Sean Gibbons na may mga malalaking mga laban ang harapin ni Martin. Ngayong taon ay nangangailangan din ito na dapat lalo pang dikdikan at pipigay ni Martin ang kanyang sarili para paghandaan niya ang mga malalaking laban na paparating. Lalong-lalo na target ng Team Wonder Boy ngayong taon ay makalaban si Martin sa isang world title fight. Kaya walang oras na sinayang itong si Martin at kagad umarangkada na dahil ayaw na ayaw niya na mamumuo ang makalawang sa kanyang katawan. Kaya pinapanatili ni Martin na kondisyon lagi ang kanyang katawan at laging handa kung anumang gera ang gustong ipapalusob ni Gibbons sa kanya. Mga kakwento, muling nagpapakilala si Astro. Sabi niya na siya ay 2-time world title challenger mula sa Pilipinas at siya ay lumaban para sa kanyang pamilya, bansa at pagmamahal niya sa boxing ang nagtutulak sa kanya para umabante pa. At sinabi pa ni Astro na working in progress at ang pagiging sharp o matulis ay kanyang pananatilihin at maghintay siya sa kanyang tamang oras na muling darating. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Ramil Lubitanya, kaya kwentong Florante Bautista, kaya kwentong Jason Omega,
At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.